Anyway, so mga kapatid, pang-anim na araw. Sino po ba sa inyo ang nakakumpleto sa 6 na araw? Pataas ang kamay. Sigurado po ang taga-mission stations ito. Sino po ang taga-Santa Quiteria na nakakumpleto ng 6 na araw? Meron? Bigyan po natin ng masigaw kung palakpakan. Father Sam, merong isa, maliligtas ang taga-Santa Quiteria. Salamat po. Kasi ang mga taga-Santa Quiteria, ngayon ko lang nakita dahil ngayon lang din po ako. Kasama po tayo. So mga kapatid, sino po ba sa inyo hanggang ngayon ay andun pa yung pakiramdam na ikaw ay nabibilanggo? Sino po ba sa inyo ngayon dito? Meron na po ba kayong sinasabi nating freedom? Ano sa Tagalog yung freedom? Malaya ba kayo? Yes or no? Yes or no? In what way? Tumahimik tuloy. Malaya ba kayo? Wala na. Kanina, yes. Yes na yes. Yes na yes. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, napakaganda sa ating Ebanghelyo ngayon dahil si Jesus ay pinapalaya niya ang nabibilanggo. Diba? Yun po ang pag-alim natin na tema ngayon. Palalayain ang mga nabibilanggo, palalayain ang mga nasa kadiliman, palalayain ang mga taong nasa puot. Sa ating Ebanghelyo, ating narinig, mayroong dalawa pong aspeto na titingnan natin. Unang-una, si Jesus ay pinupuri. Diba? Pinupuri si Jesus sa ating Ebanghelyo ng mga tao na nasa paligid sa Kanya. Especially yung mga taong nasa templo, yung mga leaders. Pinupuri siya dahil sa karunungan, dahil sa katalinuhan na Kanyang binabahagi sa mga tao. Pangalawang punto, after siyang purihin, siya naman ay inaatsipwera. Hindi tinanggap, tinanggihan. Siguro tingnan natin sa ating sarili. Pinupuri si Jesus dahil sabi nga nila, the Spirit of the Lord is upon with Him. Or sasabihin natin, the Spirit of the Lord is upon me. Ang Espiritu Santo ay nasa kay Jesus. Ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay kay Jesus ng katalinuhan. Ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay kay Jesus ng kapayapaan. Ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay, naggagabay kay Jesus sa kanyang misyon. Yes or no? The Spirit of the Lord is upon me. Tapos tingnan natin sa pangalawang punto. Si Jesus ay inatsipwera dahil sa kanyang katayuan. Di ba anak lamang siya ng isang karpentero? Di ba? Nagtaka sila. Saan ba niya nakuha? Hindi siya nag-aaral. Pero saan niya nakuha ang mga katalinuhang ito? Hindi nila matanggap-tanggap si Jesus. Kung titingnan natin mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ng ika-6 na araw, sa paghahanda natin sa ating sarili para sa dakilang kapistahan sa mahal na Birheng Maria sa kabalbanalang puso ng kanyang anak. Ano yung sinabi ni Maria nung ang Anghel Gabriel
ay nagbalita sa kanya na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos? Uy, ano yung sinabi? Ano po yung sinabi ng nanay? Kanya ang banal at galit. Mangyari sa kanya ang sinabi. Sinabi niya sa ang sinabi niya, I am the lowly servant of the Lord. Mangyayari ang mangyayari. Servant of the Lord. The lowly servant. Diba? Napakaano yun na lowly. Ano yung ibig sabihin ng lowly? Pinakamababa na alipin ng Diyos mangyayari ang iyong sinasabi. Yes. So ngayon mga kapatid, the lowly servant, sino po ba ang pinili ng Diyos? Sino po ang pinili ng Diyos? Yung mga taong merong kababaang loob. Ikaw ba? Meron ka bang kababaang loob? Yes or no? Yes or no? So, hindi ko na. So mga kapatid, unang-una, sinabi ko nga, sa ating Ebanghelyo, there is an admiration, paghahanga. Jesus proclaimed His mission statement. And this is what Jesus will do for us. Ano po yung statement na sinabi ni Jesus? Natuparin niya ang propesya ni Propeta Isaías. Sinabi niya, ikaw ang bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. The reaction of the people, yung mga taong reaction nila, hinahangaan nila sa Jesus. They were amazed with Jesus. Sa lahat ng sinasabi ni Jesus, tinanggap nila si Jesus, naniniwala sila sa kay Jesus. Because the Spirit of the Lord was upon with Jesus. Yun ang nararamdaman nila, yun ang nakikita nila. The Spirit of the Lord is upon with Him. Ngayon po mga kapatid, the Holy Spirit acted on Jesus. Kung tingnan natin sa ating sitwasyon, minsan, tayo po ay we are provoked to retaliate or minsan tayo ay gumaganti sa mga taong nagkakasala sa atin. Yes or no? Kahit hindi man lamang sa gawa, pero sa isip at sa salita, minsan sinasabi natin, bantay ka magbitaw. Mag-ingat ka sa susunod. Tingnan natin, kung gano'n po yung pakiramdam natin, kung gano'n po yung pag-iisip natin, is it the Spirit of the Lord is upon with you? No. Siguro po mga kapatid, kung darating yung panahon na yaon, human as we are, minsan nararamdaman natin yan eh. Sa kaibigan, sa asawa, sa kapitbahay, sa kamag-anak. Bago mo yan isipin, bago mo yan gawin,
bago ka magsalita ng hindi maganda laban sa taong yaon, huminga ka ng malalim. Huminga ka ng malalim. Close your eyes and pray at tawagin mo ang Espiritu Santo. So mga kapatid, in order that the Holy Spirit pacify o linisin ang ating mga puso't isipan na hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda sa kapwa. The Spirit of the Lord is upon with Jesus. Alam ni Jesus, ang mga taong ito, mga hipokrito, alam niya. Alam niya at nababasa niya sa isipan, damdamin sa mga taong ito na nasa paligid sa kanya. They were hypocrites, pakitang tao na ina-appreciate nila si Jesus dahil sa kataluluhan ni Jesus. Namangha sila. They were amazed with Jesus. Pero si Jesus, hindi siya nag-iisip, bantay kita mo. Another thing, mga kapatid, when we are in a situation that we are about, yung sinasabi nating frustrated tayo, failures tayo sa ating mga gawain, na hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Call the Holy Spirit to inspire you, to inspire us to lift up our hearts. Huminga ka ng malalim. Close your eyes and pray. And call the Holy Spirit. So that the Holy Spirit will enlighten us na magbigay sa atin ng kalayaan. Sabi nga dito sa ni Jesus sa ating Ebanghelyo, yung mga nabilanggo, bigyan ng kalayaan. Baka ikaw o ako tayo. Ang lakas-lakas natin kanina sabihin na, malaya ba kayo? Yes! In what way? Malaya ba tayo? Yung sinasabi nating mga puot at galit at inggit sa ating kapwa. We are all in prison. Kung ganito ang ating nararamdaman sa ating sarili or even sa ating kapwa. But if the Holy Spirit is upon with us, siguro makapagsabi tayo, you are free. Malaya, malaya ka. With a situation that you are tempted to draw or to withdraw with something from those who need assistance or tulong, humingi ng tulong, minsan tayo umiiwas. Diba? Sa mga taong nangangailangan ng ating panahon, oras, o tulong. Let us pray to the Holy Spirit to make us compassionate and caring toward those people. Let us always remember ng Espiritu Santo in every action and decision we make. Even ikaw sa mahal na Birhen Maria, ang puso ko'y nakupuri because the Spirit of the Lord is upon with her. Napakaganda, mga kapatid. The second reaction sa ating Ebanghelyo is about rejection. After pinupuri si Jesus ng mga taong yaon, siya ay nire-reject
Di ba? Hindi nila matanggap si Jesus. Bakit pa siya nagkakaroon ng katalinuhan ng ganyan? Hindi ba siya anak lamang ng isang karpentero? Anak lamang siya ni Jose. They could not accept the words of Jesus later on. And Jesus was too familiar to them. For them, Jesus is an ordinary man. Ordinaryong tao lamang si Jesus para sa kanila. They could not accept the one of them na itong mga tao, klaseng tao ito, mas lalo pa that the people of Nazareth could not accept the lowly and the marginalized na sabi nila, can enter into the kingdom of God. Sino bang taong ito? Ano bang pinag-aralan niya? Nire-reject siya. Dahil alam nila ang background ni Jesus. Ni Jesus yung taga Nazareth na anak namang ni Jose. And who is Jose? Na isa lamang siyang karpentero. At din ngayon, magtuturo-turo siya sa atin? See? Unang-una pa lamang, alam na ni Jesus kung sino mga taong ito na nasa kanyang paligid. Ina-appreciate and then pagkatapos, nire-reject. Siguro mga kapatid, tingnan natin sa ating sarili. Sino bang mas malapit sa ating sarili? Yung mga taong mga merong mataas na pinag-aralan o yung mga taong walang pinag-aralan? Especially for us, no? Pag meron tayong bisita na kilalang kilala, asus, magpagawa pa tayo ng tarpaulin. Welcome. Honorably. Your eminence. Pero kung mga tao siguro na bumisita sa atin dito na taga-squatters area, meron kayang welcome? May tarpaulin kaya? Siguro tingnan natin mga kapatid, sa ating sarili, how do we, paano tayo nakikipag-relasyon sa ating kapwa? Unang-una, sino ang pinili ng Diyos na magiging ina ng kanyang anak? I am the lowly servant of the Lord. Pinili ng Diyos yung mga taong nasa mabababa dahil nakita ng Diyos ang kanilang kababaang loob. Hindi yung mapagkunwari, mga ipokrito, mga ipokrita. Are you or not? Am I or not? Siguro mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, pinapapaalalahanan tayo. Kaya nga ang sabi ko kanina, ang tanong ko kanina, are you free? Malaya ka ba? Sa iyong sarili? Pang-anin pa lang na araw ngayon. Tingnan natin sa ating sarili. How do we relate with our brothers and sisters, especially for those less fortunate, for those marginalized, yung mga taong nasa layan. Kaya nga ang simbahan natin ngayon Di ba? Ang misyon ng ating simbahan, ano yung sabi ng misyon ng ating simbahan? Sama-sama tayong maglalakbay. Walang iwanan. Especially for those people who are in the periphery, marginalized. Yung
napapabayaan sa lipunan, napapabayaan ng ating simbahan. Sino bang simbahan? Ikaw, ako, tayo, napapabayaan natin. Even Mama Mary, she was in the very grave. Nasa laylayan siya. Pero pinakinggan siya, pinili siya ng Diyos. Kaya ngayon, ito yung challenge sa akin. Ito yung challenge sa akin. Walking together, naglalakbay, journeying together. Yung tema natin, sama-samang ipahayag ang misyon ni Kristo, pag-ibig at ganap na kaligtasan. Diba? Ito yung challenge sa atin, mga kapatid. Kaya ang tanong po is, ikaw ba ay malaya? Malaya sa pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa laylayan.